Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Ay, nako po. Mukhang mag-people power na po yata ito, mga koys. Ayan na, umanda ka. Chihuahua, tumahol ka na naman, ha? Yung committee mo, lalo ka na, Romualdez. Nako po. Tandaan nyo, bilog ang mundo. Pag nanalo yan si BP Sara, baka mag-unahan po kayong sumakay sa eroplano kahit wala kayong dokumento o mga ticket o passport para lang makapag-abroad, ha? Sana lang hindi kayo maglayasan dyan dahil kung anong mangyari kay Atty. Lopez, yari kayo kay Sara Duterte. So yan po ang pag-uusapan natin sa video ito, mga boys, mga guys, na kung saan itong mga congressman representative dyan sa City of Maynila na kanilang mga komite ay agad-agad po nilang kinontempt ang isang abogado. Putik na yan, akala mo naman talaga ay mga nasa korte sila, no? Ang bilis-bilis makapag-contempt. So ito ngayon ay talagang nadala po sa St. Luke Hospital itong isang attorney sa opisina ni VP Sara Duterte dahil po ito hindi niya matanggap o hindi katatanggap yung nangyari sa kanya, kaya nga andon po si Sara Duterte todo suporta at pumunta rin si Senator Bato de la Rosa, dahil sa kagagawan nito ng mga representative natin dyan na kung saan napanay pukol painira kay Yormisco Moreno. Yung tatlong yan talaga, ha? Sino-sino ba yan? Okay? Chihuahua, Rolando Villarente, tapos yung isa pa, tapos yung Bini Abante. Tandaan nyo, kasi bilog ang mundo pag nanalo si Yormisco Moreno o kaya mananalo si BP Sara ng pagka-presidente, magsabay-sabay na po kayong mag-abroad. Sabay-sabay na po kayong mag-abroad. Ito yung mapapanood natin sa video ito. Kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and search, and subscribe. And don't forget to like and share mga kois, mga gayas, at pakikomento na rin ng iyong mga opinion o reaction sa comment section. At please naman po, don't skip ads. So without further ado, let's begin. Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, inahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Finding sa kayo, doktor, ano po sabi niyo? Wala pa silang walang sinasabi yung doktor. Madami silang kinuha na dugo. Wait lang mga kois, mga guys. Ito po si Vice President Sara Duterte ay napasugod po dyan sa may Batasan Hill, sa may Kongreso, dahil dyan po na contempt ang kaniyang attorney na si Lopez, no? So napasugod po siya dyan. So talagang wala pong tumulong sa kanila dyan kahit na mamamatay na po siguro sa loob. Basta kalaban ng gobyerno. So tingnan nyo mga kois, mga guys, kung iwan ko lang, kung hindi magagalit yung taong bayan nito, baka pupunta ng EDSA, ha? Baka lang. And then sinabi ko na lang doon sa doktor kasi walang next of kin. Pero sabi ng nanay kanina sa akin na huwag daw pabayaan yung anak niya. And then nagsabi din yung nanay na dalhin daw sa hospital yung anak niya. Huwag daw pabayaan na gano'n. So, humingi kami ng tulong. Walang tumulong sa amin doon. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi hindi naman kami meron akong background sa healthcare, pero at that point hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So sabi namin suka siya ng suka tapos nagkulaps tapos
Well, before siya sumuka, buti na lang nagbabantay si Nicole. Kinuha niya yung ballpen, tapos ginanyan niya yung kamay niya. Sabi niya, ayoko na ito. Ayoko na talaga. Tapos buti na lang, nandun si Nicole. Kinuha yung ballpen. Sumuka siya na sumuka. Sorry. Sumuka siya na sumuka. Malala ko lang yung suka, and then hindi man ako nakatingin. Kasi nasa cellphone ako. Nagtatanong ako. Nag-iisip ako kung sino tatawagan ko para tumulong sa kanya, kasi ang galit naman nila nasa akin lang, diba? Wala naman siguro silang galit kay Yusek Lopez. So, iisip ako sinong tutulungan at makakatulong. Tapos so nag-collapse siya, tapos hindi ko alam kung ano nangyayari. So tinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos may doctor na dumating, and then kinausap ng mama ni Yusek Lopez yung doktor, nag-usap sila. Nagbigay ng instructions yung nanay kasi siya yung next of kin, pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya physically sa Manila, can I just take care of her daughter. Tapos Ano pong sabi ng police? Nakausap mo po yung PNP regarding po dito sa incident? Wala pa. But we really plan to file cases. Walang tumulong sa amin kanina doon. We did not know if it was a heart attack. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, humingi lang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino na, doktor nyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan, ibigay nyo na sa amin. Wala talaga. Ma'am, sa Silvux po ba dapat dadalhin? Yun ang sabi ng next of kin. So, At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. Matutuloy po ba yung pagpalipat sa correction facility? Pagkatapos? Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya, and then kasalanan ko pa, namatay yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol. So, hindi ko na maisip yung correction na. Sir Byron, your question. Ma'am, sa tingin nyo kanino po nagagaling yung komanda? Hindi kayo paalisin, hindi pa pasukin yung ambulansya? Of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua kay Congressman Pulong Duterte? Sundalo Congressman Joel Chua, martial law na ba ngayon dyan sa Pilipinas? Sunod-sunuran lang kayo para kayong mga asong ulo. Sunod-sunuran kung ano yung mga utos sa inyo. Wala ba kayong sariling mga prinsipyo? Kahit alam yung mali na, ginagawa nyo pa rin. Kaya pa lang, bilis nyo makapanira kay Yormisco Moreno dahil may pader kayo. May pader kayo, Titibagin yan ni Yormisco Moreno. Tandaan nyo, pag mananalo yung Sara Duterte na yan, iwan ko lang kung hindi kayo mag-uunahan sa aeroplano kahit wala kayong pasaporte o ticket para lang makalaya sa bansang ito. Tandaan nyo yan. lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. Correct. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Ow! Next question. And you know what?
Kasi sinasabi ng doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Yan, kasama yan si Joel Chua kasi sa kanyang committee yon pinakontempt. Sama mo yung mga yan, ma'am, ha? Sama mo yan, huwag mong kalimutan. Kasi sudsunuran lang eh. O, di ba? Sudsunuran lang. Yung mga sudsunuran yan, una dapat makulong. Pero sa inyo pa yung panahon na ito. Sa inyo kasi kayo nanalo, yun, di ba? Kaya talaga hindi nyo tatantanan din si Yormisco Moreno dahil kayo mas makapangyarihan ngayon. Pero pag ikot ng mundo, hiwan ko lang kung hindi kayo magsiliyasan dito sa Pilipinas, ha? Kung ano ang gusto ng nanay ni Zuleika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Anong plano nyo? Anong hakbang gagawin? Tapos padikit-dikit pa si ate, ha? Padikit-dikit pa talaga si ate Lacona, ha? O, diba? Makalyado sila ng party, diba? Yung Asinso Manilinyo, ikunukunik doon kay Speaker Martin Romualdez. Lakas, same day. Wow! Talagang may plano, mga black na mga plano nila. Kaya mag-ingat po kayo, Manilinyo, wag po kayong magpadalas talaga kasi gamit yan ng mga kapangyarihan o pira. Pagkatapos po nito. Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So, sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So, initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung Naku dalawang po. cellphone. Naku po, nagnakaw pa sila, ha? Pakibalik naman. Sir, Chua, di ba committee mo yon? Pakibalik ng... Ako po, nagnakaw pa kayo ng cellphone pa talaga. Ano kayang ginawa niyo sa cellphone? Baka ginorgor niyo yung cellphone, ha? Kinuha niyo lahat ng information doon. Aminin. Ni Yusek Lopez and cellphone ni Nicole. Hinakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nang sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Binalik naman pala. Pero nanakaw na. Ibig sabihin, may kaso doon. Di ba? Kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga Data. information doon Yes. sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa Napakalaking karapatan ng paglabag. isang tao to privacy ng cellphone nila? Humingi kami ng tulong kasi hindi namin alam kung anong gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam niyo, kung ako lang yun mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Ewan ko lang kung makipag one-on-one yan si Chua at saka si Romualdez kay Bife Sara. Ewan ko lang. Kung di yan talaga bali mga butong mga yan. Ha? Sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. And then, he said na, wala kami sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung
Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Diba? Tama talaga yung sinabi ni Yorme Isko Moreno. Pag mananalo yan sila lang po talaga. O, kita nyo ngayon mga Kois Magayas, o ginigipit nila yung mga Duterte. O bakit? Dahil sa mga political ambisyon nila. Dahil yung tatakbo sila mo, yung isang dyan sa Kongreso, yung crocodile, maraming crocodile dyan Maliban sa kanilang busi, yung sinabi ng dalawang crocodile, sinabi ni Yorme Isko Moreno na taga Manila. Isa na rin po yun talaga. Oh, grabe yung mga ambisyon. Kala mo naman mananalo. Ha? Kala mo naman hindi magsiliyasan pag mananalo yung mga Duterte muli. Oh. Antayin nyo lang. Antay lang. Research person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang, para na lang matapos, sige na lang. Niligay nila doon kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari ng opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yun. Kanina, nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Oh, kita nyo kung gaano sila kabastos. Vice President, pinatayan pa ng kuryente, ha? Wow! Napakagaling! Oh, talagang magagalit sa'yo sa inyo yung taong bayan. Baka maglakad dyan sa may EDSA, yari na kayo. Mag-people power dyan. Iwan ko lang kung mangyayari sa inyo dyan. Ha? Baka maaga matapos yung mga termino nyo dyan. Hindi na kayo makapag-aw-aw dyan sa kongreso. Pero ang kuryente hindi. Ma'am, sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong Wala. nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Hindi i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kongkulon. So wala talagang aircon doon. Last two questions. Ma'am, magiging action ng gobyerno. Sa tingin nyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay, Wala. wala na ako inasahan sa gobyerno na. Nakita ko, sir. Nakita ko kanina. Humingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kang masahan talaga. Kahit nga sa City of Manila, grabing pamumultika na nila. Di ba? Tapos, babalik ta rin pa si Yorme Isko Moreno dahil masamang tao, sila yung mabuti. Wow! Naman! Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Dahil wala tayong maasahan sa mga gobyerno na yan, di people power na. Anong panginantay nyo? Na, alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo, kaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang convince sa kanila na payagan na po kayong nadala dito? Nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance doon? Pansinin nyo mga kois, mukhang balisa po si Bife Sara. Dahil po yan sa nakita niyang nangyari kay Yusek o kay Attorney Lopez na
medyo nagbigla lang talagang nawalan siguro ng malay, no? So, kitang-kita niya talaga na yung sobrang depressed ng isang tao na wala namang kasalanan, umattend lang sa hearing o session diyan sa Kongreso na kung saan pinamunuan ni Kong Chihuahua. Tapos contempt. 3 hours ang ambulance nasa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na. Hindi ba sila nakikinig sa tao? Last question, Amor. Kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng witness. Kung Yes. gusto niyo po ba yun? Naku, sa tingin mo ba pag pinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Sinungaling yung mga Napamura! sinungaling yan. Lahat ng nasa Quadcom, yung lahat na nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga Napamura na naman! ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Kasi hindi naman lahat ng tao na pwede mong respetuhin. Yung iba, pwede naman talagang pagmumurahin ng mga animal na yan eh. Na yung pagmamalupit, sobra-sobra. Kung maninira, sobra-sobra. Ang sarap pagmumurahin. Yung malutong na malutong. Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Bakit hindi ginagawa? Oh, Diba? Sorry, uy, pasensya na. Sabi ka, Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa UVP. sino kayo nang nagsabing nating personal? Baka yung Chihuahua, ha? Hindi natin alam. Committee mo yon. Dapat talaga kailangan bantayan mo yung pinakontempt nyo doon. Hindi kayo, wala kayong pakialam. Munti kang nadido. Kung paano na talaga, kung malido, yari na kayo talaga. Iwan ko lang. Hindi na kami mag-cooperate dyan. Tama! Hindi kami magpapakulong sa inyo. Tama! Humingi kami ng tulong kanina. Walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado. Paano ba namang paano ba natutulong sila po, Ma'am Vice Duterte? Puro mga buhayan dyan. Kasi klaseng buhaya yan dyan. May crocodile salt, may yung free salt, yung may mahaba ang nguso, yung maiksi ang nguso pero malalaki. Sari-sari po mga buhaya dyan. May alligator. Kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta. Punerarya, purlon. Kinahanglan nato hindi. People power. Anong tanong? Message Oh, galit na yan, ha? Meron kayong message sa taong bayan. Stress yan, stress. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Telling you. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Totoo lang.
And personal knowledge ko yan. Kasi I was there. I sat there. I listened. Rinig ko. Lahat. Wala nang papupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, o kung sino pa man yan dyan, gustong humabol sa akin. Go ahead. So yun nga mga kois, mga guys. So sakla po yung nangyari sa ating panggugobyerno ngayon sa City of Maynila. Hindi lang sa City of Manila, pati sa buong Pilipinas. O, kita nyo yung mga napakalupit yung mga ginagawa nila sa kanilang mga kalaban, especially pag tingin nila, treat ito sa ating pagtakbo, ha? Yari ka. Ha? Kaya, kayo na po, taong bayan mismo, magdesisyon sa mga taong mga ganyan. Walang mga puwang o lugar sa ating mundong mga taong mga ganyan. Kaya, iwan ko lang kung bilog ba naman ang mundo, tapos pag nanalo uling mga yan, mga si Ma'am Sara Duterte, iwan ko lang kung hindi kayo mag-alasabalutan at magunahan sa aeroplano kahit wala kayong ticket o pasaporte para lang makalaya sa bansang ito. Dahil, gantihan lang yan. Hindi mga pwede yung sa inyo lang lahat, o, di ba? Kaya ikaw, Kong Chua, iwan ko lang kung manalo ka pa sa Manila, ha? Tao na po ang magdesisyon. Okay? At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Ken Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. To the city streets, we began to feel the fire.